Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by DWR Abante Radio. Pangulong Marcos Jr., I think sa isang press conference, inilalahad niyang problema, malaking problema na kinakaharap ng bayan ngayon. At yung kinakatakutan niya, umamin siya na natatakot ako, sabi niya. So ano ba itong kinakatakutan ng Pangulo? Di ba may sakit pa siya na bawal sa kanyang ma-stress. So sa dami ng problemang kinakaharap niya ngayon, ako nag-aalala rin baka maapektuhan yung kanyang recovery dahil nga sa stress. Ano yung kinakatakutan? Pakinggan natin. Problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. So ang problema, yung kalagayan ng mga OFWs natin sa Middle East. Kung kailangang i-repatriate o i-back sila pabalik sa Pilipinas, yun ang sinasabi niya, yung kinakatakutan niya. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. They're all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari. I'm sure nabalitaan ninyo lahat. Tatlong fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by accident, by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Because they will misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have as in the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa natin yung pagpalipad. So, ang advice na binibigay natin sa ating mga kababayan ay maghanap kayo ng safe place. Nagtago. Doon kayo muna at you stay there and you stay in a safe place and stay indoors and stay away from areas of danger. Yes, I withdrew my... Pinabagsak ng... Yun. Natatakot ang Pangulo. Magpalipad ng eroplano. Si 130 ba yan o commercial air? In fairness, talagang in fairness sa Pangulo, napakahirap yung kalagayan niya ngayon. But that's the test of leadership. To me, mas matindi yung pinagdaanan ni Tatay Digong natin. Dahil nagkasunod una, Marawi Siege. Actual na giyera. Pag mahina ang presidente natin noon, kung siya ang presidente ng Marawi Siege, I don't know anong nangyari. Baka tumagal ang giyera sa Marawi. But because we have a very strong leader, PRRD, very decisive. 5 months lang, tapos ang giyera. Pag siya, baka, anong gagawin natin? Pandemic. Hinarap niya. Global crisis yan, ha?
na kaya ng ating Tatay Digong. O siya, ganyan lang. Nagiging reporter. Nakakalungkot yung nangyari sa tatlong F-16 fighter jets ng Amerikano. Napabagsak, accidental fire ng Kuwait. But mabuti na lang, ang mga piloto ng Amerikano naka-eject kagad at safety sila. Ang nasira lang yung eroplano nila. So yun ang kinakatakutan ng Pangulo. Basically ngayon, walang magagawa ang gobyerno, kundi mag-monitor lang. Sabi niya, magtago kayo, magtago. Tinanong nga ni Sasruganto Sasot ang mga OFW sa Middle East. Sabi ng Pangulo, nasa bomb shelter daw kayo. Pakisagot naman kung nasaan kayo. Sabi ng mga OFWs, nasa work kami. Safety naman kami dito. Ayaw naming umuwi. Mas safety pa kami dito kaysa dyan sa Pilipinas. Yan ang sagot ng mga OFWs. Yung pinsan ko, nasa Israel. Nagpo-post lang siya. Kailang, bahala ng Diyos. Umuulan na naman ng mga missiles. Bahala ng Diyos. Wala pa akong babasang post o comments na natatakot kami, gusto ko namin umuwi. So far, wala. Sanay na ang Pilipino ng ganyan. Kaysa yung, kung ako ang OFW, bahala kayo, magkagera kayo dyan, magtrabaho ko. Kasi, kung uwi ako ng Pilipinas, magpa-repatriate, ang kalaban ko dito, 3. Ano yung 3? Sa mga Bisaya pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Ano yon? Breakfast, lunch, and dinner. Problema yan kung uwi. Kaya, Mr. President, relax lang po kayo. Wag na kayo masyadong natatakot. Magpahinga lang kayo. Kailangan nyo ng, mag-relax lang. Di ba? May sakit kayong diverticulitis na ang isang cause niyan is stress. Relax lang, Mr. President. Paniwalaan nyo na lang si Senator Hontiveros dahil superwoman siya, nanawagan siya, stop the war, urgent call, hinto nyo na. Baka pakikinggan siya. Senator Hontiveros, baka pakikinggan bigla ni Trump, Netanyahu, Iran. Natakot sila kay Hontiveros yun ang solusyon. Stop ang gera. Kaya relax lang, Mr. President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo gyero. So mo na ni ang itsura sa iyang gyero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Kung ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon man na ni si ate ang natagaan og gyero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Kagwalo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga kuan, nagtabang sa amo nga makahatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon natagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong bana te? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Mura na iyang trabaho, magmuso, gamay, mura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naa tulo. Tulo, so unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa, o ang isa grade 4. So ang inyong kwarta makulang pa gyud sa Makulang pa, kay daghan man among kuan, kinahanglanon.
So salamat kaayo. Salamat po salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabangasin. Salamat. Salamat.